Sumabog ang sigaw sa loob ng Aiko habang tumilapon ang tray ng surgical tools sa sahig, nagkalat ang dugo at sterile gauze sa malamig na tiles, at si Dr. Mara Alonzo ay nakatayo sa gitna ng kaguluhan, nanginginig ang kamay habang hawak ang defibrillator paddles na tila biglang bumigat na parang may sariling konsensya. Clear, sigaw ng nurse, pero hindi agad pinindot ni Mara ang button. Sa halip, nakatitig siya sa mukha ng pasyente, isang lalaking halos hindi na makilala dahil sa paso at sugat, ngunit sapat para makita niya ang isang detalye, ang maliit na tato sa leeg, isang simbolo na hindi niya kailanman makakalimutan. "Doc, now na," muling sigaw ng nurse, mas matalas, mas desperado, habang ang monitor ay patuloy na nagpapakita ng flatline na parang matigas na hatol. Sa wakas, pinindot ni Mara ang button. Umangat ang katawan ng pasyente, bumagsak muli, at ang makina ay nagbigay ng mahinang tunog. Walang pagbabago, walang buhay. Ngunit ang mas nakakatakot ay hindi ang pagkawala ng pulso kundi ang pagbabalik ng isang alaala na matagal na niyang ibinaon sa limot. Ilang segundo ang lumipas na parang isang buong taon. Time of death, nagsimula ang resident doctor, ngunit hindi siya tinapos ni Mara. Hindi pa. Mahina ngunit matigas niyang sabi, kahit alam niyang wala ng saysay. Sa gilid ng kwarto, ang ina ng pasyente ay umiiyak, nanginginig ang boses habang paulit-ulit na sinasabi, anak ko yan, at doon, parang tinusok ang puso ni Mara. Dahil alam niya, kilala niya ang lalaking iyon. At hindi lang basta kilala, may utang siya rito, isang utang na hindi kayang bayaran ng kahit anong operasyon. Lumabas si Mara ng Aiko na parang hinahabol ng sariling anino. Ang koridor ng ospital ay puno ng ilaw, ngunit pakiramdam niya ay unti-unting dumidilim ang paligid. Ang tunog ng stretcher wheels, ang amoy ng antiseptic, ang malamig na hangin mula sa aircon, lahat iyon ay naging mas matindi, mas nakakasakal. Sa bawat hakbang niya, bumabalik ang alaala, isang gabi sa Quezon City, ulan na parang walang tigil, at ang parehong lalaking iyon, Zilio, nakangiti kahit duguan ang labi, nagsasabing hindi ka dapat nandito, Mara. Delikado ta. Huminto si Mara sa gilid ng hallway, sumandal sa pader, at ipinikit ang mga mata. Hindi ko kasalanan, bulong niya sa sarili, ngunit ang boses niya ay hindi kumbinsido. Sa likod niya, narinig niya ang mahinang yabag ng tsinelas. Doc Mara. Tawag ng isang janitor, isang matandang lalaki na matagal nang nagtatrabaho sa ospital. Okay ka lang ba? Tumingin si Mara, pilit ngumiti. Oo, Mang Ben. Pagod lang. Ngunit hindi siya nilinlang ng matanda. Minsan, hindi pagod ang nagpapabigat sa tao, sabi nito, sabay punas ng sahig na parang walang pakialam ngunit malinaw na may ibig sabihin. Minsan, konsensya. Hindi sumagot si Mara. Hindi niya kaya. Sa kabilang dulo ng ospital, dumating ang dalawang pulis. Tahimik silang naglakad papunta sa Aiko, ngunit ang presensya nila ay parang malamig na hangin na pumasok sa bawat sulok. Isa sa kanila, si SPO2 Ramon Cruz, ay may matalim na tingin na tila kayang basahin ang mga lihim ng kahit sinong makasalubong. Sino ang attending doktor? Tanong niya. Ako, sagot ni Mara, pilit na matatag ang boses. Ano ang nangyari? Tumingin si Mara sa chart, kahit kabisado na niya ang sagot. Severe trauma, multiple injuries, possible vehicular incident, ngunit hindi kumbinsido si Cruz. Vehicular, ulit niya, habang tumitingin sa katawan ng pasyente. Mukhang hindi lang aksidente ta, Doc, tumahimik si Mara. Sa loob-loob niya, sumisigaw ang katotohanan, ngunit ang bibig niya ay nanatiling sarado. May nakakita ba? Tanong muli ni Cruz. Umiling si Mara. Dinala lang siya dito. Ngunit alam niyang hindi iyon buong katotohanan. Dahil siya mismo ang tumawag ng ambulansya. Ngunit hindi niya sasabihin kung bakit. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, ang ospital ay tila naging entablado ng mas malalim na drama. Sa nurses station, nagbubulungan ang mga staff. Sabi nila, may kinalaman daw sa gang, sabi ng isa. Oo nga, may tato daw, sagot ng isa pa. Sa bawat bulong, mas lumalaki ang bigat sa dibdib ni Mara. Bumalik siya sa opisina, isinara ang pinto, at umupo sa upuan na parang hindi na niya kayang tumayo muli. Kinuha niya ang cellphone, tinitigan ang lumang message thread. Walang bagong message, ngunit ang huling text ay sapat na, kung may mangyari sa akin, ikaw ang bahala sa totoo. Napahigpit ang hawak niya sa phone. Bakit ako? Bulong niya. Bakit ngayon?
Sa labas ng ospital, ang ulan ay muling nagsimulang bumuhos. Sa parking lot, isang itim na SUV ang nakahinto, at sa loob nito, may lalaking tahimik na nakatingin sa entrance ng ospital. Nasa loob na siya, sabi ng driver. Tumango ang lalaki, malamig ang ekspresyon. Good. Oras na para magsimula. Bumalik sa loob, si Mara ay tinawag muli sa Aiko. Doc, may nakita kami, sabi ng nurse, iniabot ang isang maliit na bagay, isang USB drive na nakuha sa bulsa ng pasyente. Nang hawakan niyon ni Mara, parang dumaan ang kuryente sa buong katawan niya. Alam niya kung ano iyon. Alam niya kung ano ang laman. At alam niyang kapag binuksan niya iyon, wala nang babalik sa dati. Doc, tanong ng nurse. Ano ta? Saglit na nag-isip si Mara. Sa isip niya, naglaban ang takot at obligasyon. Utang na loob, konsensya, buhay ng iba. Sa wakas, nagsalita siya. Ibigay mo sa akin, sabi niya, sabay kuha ng USB. Ako na ang bahala, ngunit sa likod ng desisyon na iyon, nagsimula ang mas malalim na banggaan, isang banggaan na hindi lang tungkol sa krimen, kundi sa mga taong masasaktan kapag lumabas ang katotohanan. Sa kabilang banda ng lungsod, sa isang maliit na barangay sa Tondo, may isang babaeng nakaupo sa harap ng sari-sari store, hawak ang lumang radyo, nakikinig sa balita. Isang hindi pa nakikilalang lalaki ang namatay matapos matagpo ang sugatan sa isang insidente sa Quezon City. Napahinto siya. Parang may kumurot sa dibdib niya. Hindi siya yun, bulong niya, ngunit ang luha ay kusa ng pamatak. Dahil kilala niya rin si Leo. At alam niyang hindi pa tapos ang kwento niya. Bumalik si Mara sa opisina, isinaksak ang USB sa laptop, at saglit na nag-atubili bago pindutin ang play. Sa screen, lumitaw ang isang video madilim, nanginginig ang camera, at sa gitna nito, si Leo, sugatan ngunit nakatingin diretso sa lens. Mara, kung pinapanood mo ta, ibig sabihin napahinto si Mara, hindi na niya kayang pakinggan ang susunod. Ngunit alam niyang kailangan. Dahil sa sandaling iyon, nagsimula ang pagbubukas ng isang lihim na kayang wasakin ang lahat, ang kanyang karera, ang kanyang pamilya, at ang kanyang sariling pagkatao. At habang tumatakbo ang video, sa labas ng ospital, ang itim na SUV ay unti-unting humandar, papalayo, ngunit hindi pa tapos ang laban. Dahil ang tunay na laban ay nasa loob sa puso ni Mara, kung saan ang bawat desisyon ay may kapalit na hindi na niya kayang iwasan. Umupo si Mara ng dahan-dahan, ngunit sa loob niya ay parang may humahampas na pinto, sunod-sunod, walang pahinga. Sa screen, muling gumalaw si Leo. Namamaga ang isang mata nito, may dugo sa gilid ng labi, at ang boses niya ay paos na parang ilang oras na siyang tumatakbo o nagtatago. Huwag mong i-pause, sabi nito sa video, at napaatras si Mara sa upuan na para bang narinig siya ng totoo. Alam kong gusto mong huminto. Ganun ka naman talaga kapag natatakot. Tatahimik, iiwas, magtatrabaho ng mas mabigat para hindi mag-isip. Pero kung umabot na sa'yo, ibig sabihin ubos na ang oras. Napakapit si Mara sa gilid ng mesa. Sa labas ng opisina, may dumaan na stretcher, may batang umiiyak sa malayo, may tumatawag sa telepono sa nurses station, ngunit ang lahat ng tunog ay tila lumubog sa ilalim ng boses ni Leo. May files dyan, hindi lang video. May pangalan, may resibo, may kopya ng transfer records, at may isang listahan na hindi dapat makita ng kahit sino sa ospital. Humigpit ang panga ni Mara. Anong ginawa mo, bulong niya sa screen, pero tuloy lang si Leo. Hindi ko ginawa para wasakin ka. Ginawa ko kasi matagal ka nang ginagamit ng mga taong akala mo mas malinis dahil nakabarong sila at may donation wing sa ospital. Hindi ka nila kayang gawing marumi kung hindi ka muna nila tinuruan kung paano tumingin sa kabilang side. Napapikit si Mara. Bumalik ang alaala na pilit niyang inilulubog sa trabaho sa tuwing madaling araw, ang private wing ng ospital noong 2 taon na ang nakalipas, ang isang lalaking may baril sa baywang na hindi nakapang pasyente ngunit may VIP room, ang hateng gabing tawag mula sa hospital director, at ang maikling utos na hindi sinabi ng diretsahan ngunit malinaw ang ibig ipagawa. Ayusin mo ang chart, hindi na kailangang ilagay lahat. Naiintindihan mo ako, Draw. Alonzo. Noon pa man, naiintindihan na niya. Ngayon, lalo. Sa video, umubo si Leo at napangiwi. May isang pangalan kang unang titignan. Benjamin Vergara. Napatayo si Mara. Ang upuan ay dumulas paatras at kumalabog sa pader.
Hindi dahil hindi niya kilala ang apelyido, kundi dahil kilala niya ng sobra. Vergara. Congressman Renato Vergara, Chief Donor ng ospital, kaibigan ng board, ninong sa kasal ng kapatid niyang si Liza. Ang lalaking palaging nakangiti sa ribbon-cutting ceremonies habang may hawak na gunting at mukhang ama ng bayan sa harap ng kamera. Hindi pwedeng sabi ni Mara, ngunit nanginig ang dulo ng boses niya. Sa video, parang nauubusan na ng lakas si Leo. Ang anak niya ang pasok sa records. Pero hindi anak lang ang problema. May klinik sa likod ng foundation, may mga pasyenteng nawawala sa papel, may pera na umiikot sa charity beds, at may isang insidenteng ikaw ang ginamit na panakip. Tumigil siya, huminga ng mabigat, saka tumingin diretso sa lens. Yung batang namatay sa ER noong 1 taon. Hindi dahil late mo siyang na-intubate. Pinatagal bago dalhin sa inyo dahil may inuuna silang ibang pasyente. VIP, bayad, protektado. Napasapaw si Mara sa bibig. Biglang namasa ang mga mata niya, ngunit hindi pa iyon tuluyang luha. Mas masahol iyon. Pagkabingi. Parang may humigop sa lahat ng hangin sa loob ng opisina. Ang batang iyon, si Joshua, 7 taong gulang. Dinala mula sa payatas na hirap huminga, may asul na labi, at habang nilalapatan nila ng lunas, kulang na kulang ang oras. Simula noon, gabi-gabi siyang binabangungot ng ina ng bata, nakaluhod sa hallway, humahawak sa laylayan ng scrub suit niya at umiiyak, "Ginawa mo naman lahat, Doc, di ba?" At kahit paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na oo, ginawa niya ang lahat, may bahagi sa loob niya na hindi naniniwala. Ngayon, parang may ibang kamay na hamukay sa mismong sugat at nagbukas ng panibagong dugo. Hindi ko alam. Bulong niya, hindi kay Leo, hindi sa sarili, kundi sa kung anong natitira sa dangal niya. Hindi ko alam, ngunit ang tanong sa loob niya ay mas malupit. Hindi mo nga ba alam, o pinili mo lang na huwag alamin? Kumalabog ang pinto, napaatras siya at mabilis na pinatay ang video, ngunit huli na. Pumasok si Liza, nakataas ang buhok, gusot ang blouse, at halatang nagmamadali mula sa floor kung saan siya duty bilang hospital legal liaison. Mara, hinahanap ka ni Director Sarmiento. Nasa conference room ang pulis. May media daw sa labas. Huminto si Liza nang mapansin ang mukha ng kapatid. Bakit ganyan ang itsura mo? Napalunok si Mara. Sa lahat ng taong maaaring pumasok sa sandaling iyon, si Liza ang pinakamahirap harapin. 3 taon ang tanda sa kanya. Ngunit simula pagkabata, si Liza ang laging mas maayos, mas marunong kumausap sa matatanda, mas magaling makibagay. Noong namatay ang ama nila, si Liza ang humawak sa burol, sa utang, sa pakikipag-usap sa mga kamag-anak, habang si Mara ay nagkulong sa review notes at scholarship forms, kumbinsidong ang tanging paraan para makabawi sa pamilya ay maging mahusay nang hindi nagkakamali. At ngayon, heto silang dalawa sa iisang gusali, parehong nagtatrabaho sa sistemang unti-unting kumakain sa kanila, magkaiba lang ng paraan ng pagkalunod. Ayos lang ako, sabi ni Mara, masyadong mabilis. Kumunat ang noo ni Liza. Mara, isang salita lang, pero may bigat ng 20 taon ng pagkakakilala. Nag-iwas ng tingin si Mara. Pagod lang. Dahan-daang isinara ni Liza ang pinto at lumapit sa mesa. Nakita niya ang laptop, ang bukas na files folder, ang USB sa gilid. Hindi siya agad nagsalita. Kanino galing yan? Tanong niya, mababa ang boses. Sa pasyente. Anong pasyente? Tahimik si Mara. Mas lumalim ang kunot sa noo ni Liza. Yung namatay. Muli, walang sagot. Ilang segundo silang magkaharap na parang may salamin sa pagitan nila. Sa wakas, napabuntong hininga si Liza. May alam ka bang hindi mo sinasabi? Tanong niya. Dahil kung meron, ngayon palang sinasabi ko na sa'yo, mag-ingat ka. Hindi simpleng medical legal case ta. Tinawagan na ako ng office ng congressman. Parang may yelong dumaan sa likod ni Mara. Bakit sila tatawag? Iyan din ang tanong ko. Nilapitan ni Liza ang bintana at bahagyang inusag ang blinds. Sa ibaba, sa may emergency driveway, may isang lalaking nakabarong na nakatayo sa lilim habang kausap ang guard. May tao silang nagmamanman mula kanina. Nilinggan niya si Mara. Sino ba yang pasyente? Ang pangalan ay gumapang sa dila ni Mara na parang tinik. Leo Villanueva. Nanigas si Liza. Halos hindi gumalaw ang dibdib nito. Hindi pwede, mahina niyang sabi. Patay na siya. Oo, sagot ni Mara. Dito.
Napatakip si Liza sa noo. Umupo siya sa upuan sa tapat ng mesa na parang nanghina ang tuhod. Akala ko nawawala lang siya. 3 linggo siyang nawawala, sabi ni Mara. Ngayon lang nagpakita. Ganitong anyo. Hindi sumagot si Liza. Ang katahimikan nila ay hindi payapa, iyon ang katahimikang puno ng mga hindi sinabi noon at ng mga pagsisising ayaw banggitin ngayon. Si Leo ang ex-fiancé ni Liza. Siya rin ang dating community journalist na ilang beses nang nagsulat tungkol sa anomalies sa mga charity hospital contracts sa Metro Manila. Siya rin ang lalaking minsang naging malapit sa buong pamilya nila, kumakain ng sinigang sa hapag, nakikipagtalo kay nanay tungkol sa politika, nagtuturo sa bunsong pamangkin ni Liza kung paano magbisikleta sa eskinita sa Tondo. At siya rin ang lalaking biglang naglaho matapos ang isang masamang alitan, isang engagement na hindi na ituloy, at isang bantang hindi nila kailanman inamin ng diretsahan. May iniwan siyang message, sabi ni Mara. Tumingin si Liza. Para kanino? Para sa akin. Mabilis ang naging reaksyon ng kapatid niya, hindi galit agad, kundi sugat. Kita iyon sa bahagyang pagkipit ng labi, sa paraan ng pagpigil niya sa luha bago pa iyon lumabas. Siyempre, sabi nito, pilit na tuwid ang boses. Ikaw. Hindi sumagot si Mara dahil alam niyang anumang paliwanag ay magmumukhang pagtatanggol sa sarili. Hindi naman lihim na si Leo ay mas madaling magsabi ng totoo sa kanya kaysa kay Liza kapag usapang delikado at marumi ang politika. Hindi dahil mas mahal siya nito, kundi dahil alam ni Leo na si Mara, sa kabila ng takot, ay may natitira pang paninindigan na maaaring mabuhay kapag nazagad. Si Liza, sa dami ng kompromisong ginawa para maitaguyod ang pamilya, ay natutong mabuhay sa loob ng sistema. Hindi iyon kahinaan. Iyon ang paraan niya ng pagligtas sa mga naiwan. Pero sa mga sandaling tulad nito, nagmumukha iyong pakikipagsabuatan. Anong sinabi niya? Tanong ni Liza. Tahimik na inusag ni Mara ang laptop at pinatugtog muli ang video. Habang nanonood si Liza, unti-unting nawalan ng kulay ang mukha nito. Nang marinig ang pangalan ni Vergara at ang tungkol sa batang namatay sa napahawak siya sa dibdib at napayuko. Hindi siya nagsalita hanggang matapos ang huling bahagi ng clip, kung saan sinabi ni Leo, halos pabulong na, huwag kang magtiwala sa kahit sinong sasabihing gusto lang nilang protektahan ka. Kadalasan, kapag iyan ang sabi, ikaw na ang susunod na iaalay. Pagkatapos ay umitim ang screen. Ang ugong ng aircon ang tanging naiwan. Matagal bago huminga ng malalim si Liza. Sinong may alam nito bukod sa atin? Wala pa. Burahin mo. Napatitig si Mara. Ano? Burahin mo, Mara. Ngayon ay nakatingin na si Liza ng diretso. Hindi na sugat ang nasa mukha niya. Kalkulasyon na. Takot na sanay magbihis ng praktikalidad. Gagawa tayo ng kopya kung kailangan. Pero hindi pwedeng nakabukas lang yan dito. Hindi pwedeng mahuli ka na may hawak niyan. At pagkatapos, pag-iisipan natin. Pag-iisipan. Natawa si Mara nang walang saya. Iyon ba yung tawag mo dito? Pag-iisipan. Sumikip ang panga ni Liza. Huwag mo akong kausapin na parang wala akong alam sa nangyayari. Ako ang humaharap sa legal threats dito. Ako ang nasisigawan ng board kapag may ganyang pangalan na nasasangkot. Akala mo ba gusto ko ta? Hindi ko sinabing gusto mo. Pero iyan ang tingin mo sa akin. Tumayo si Liza. Nakomportable ako. Na mas pinili ko ang tahimik na buhay kaysa tama. Napaiwas ng tingin si Mara dahil masakit sa pula ng isang taong may bahagi ng katotohanan sa galit niya. Noong namatay si Papa, tuloy ni Liza, ikaw may scholarship, may pangarap, may exit plan. Ako ang naiwan dito. Ako ang nakipag-areglo sa mga inutangan natin. Ako ang lumunok ng hiya sa mga kamag-anak na tumulong kapalit ng pabor. Kaya bago mo ako tingnan na parang marumi, tandaan mo kung bakit ako napunta sa trabahong ta. At bago mo ako tawaging duwag, balik ni Mara, tandaan mo rin na araw-araw akong may hawak na mga katawan ng taong nasasagasaan ng sistemang pinoprotektahan mo. Natahimik sila pareho. Sa labas, may dumaan na code blue announcement, mabilis at malamig, parang paalala na kahit gaano kalalim ang personal nilang banggaan, may ibang buhay pa ring naghihingalo sa kabilang pader. Huminga ng mababaw si Liza at pinisil ang tulay ng ilong. Hindi tayo makakapag-away ng matagal. May pulis sa labas. At may masamang kutob ako na hindi ordinaryong statement lang ang kukunin nila. Saktong pagkasabi niya noon ay muling may kumatok, 3 maikling katok, sunod-sunod, disiplinado.
Binuksan ni Liza ang pinto at bumungad si SPO2 Ramon Cruz. Basa pa ang laylayan ng pantalon nito mula sa ulan, at may maliit na talsik ng putik sa sapatos na hindi niya inabala pang panasan. Pasensya na, sabi niya, ngunit hindi iyon tunog ng totoong paghingi ng paumanhin. Kailangan ko ulit si Dra. Alonzo, tumingin siya kay Liza. At ikaw na rin, ma'am, kung kayo ang legal liaison. Lumabas silang tatlo sa opisina. Ang hallway ay mas maliwanag na ngayon ngunit mas malamig. Sa malapit sa elevator, may dalawang lalaking hindi nakauniporme ngunit halatang security o bodyguard, hindi sila tumitingin ng diretso, pero kitang-kita ang pag-obserba nila sa bawat kilos ni Mara. Habang naglalakad, ramdam niya ang telang scrubs niyang damaykit sa likod dahil sa pawis na hindi mapatuyo ng aircon. Dinala sila ni Cruz sa maliit na consultation room sa dulo ng wing, malayo sa mata ng ibang staff. Nandoon ang isang voice recorder sa mesa, isang basong kalahating puno ng tubig, at isang folder na makapal kaysa sa inaasahan ni Mara. Formal interview ba ta? Tanong ni Liza. Depende sa sasabihin ng kapatid mo, sagot ni Cruz. Umupo si Mara. Ang fluorescent light sa ibabaw nila ay may bahagyang ugong, at bawat segundo ng tunog na iyon ay lalong nagpapalinaw sa kaba sa ilalim ng balat niya. Binuksan ni Cruz ang folder. Sa unang pahina, may kuha ng crime scene. Nabasa ang aspalto. Madilim na kalsada. Isang katawan sa tabi ng drainage. Hindi nakita ang mukha, pero alam ni Mara kung sino iyon. Dra. Alonzo, sabi ni Cruz, huli po namin kayong tatanungin ng simple. Saan nanggaling ang pasyente bago dinala sa ospital? Hindi ko alam. Sigurado. Oo, inilabas ni Cruz ang isa pang litrato. CCTV still. Maulan. Malabo. Ngunit malinaw pa ring may babaeng naka-hooded jacket na nakayuko sa tabi ng katawan sa kalye. At kahit hindi kita ang mukha, kilala ni Mara ang sarili niyang tindig. Ang paraan ng pagkakatupi ng balikat kapag pinipigilan ang panginginig. Ang sapatos na isuot niya lang kapag overnight duty. Parang lumamig ang dila niya. Kayo po ba yan? Tanong ni Cruz. Sa tabi niya, naramdaman niya ang pagdalaw ni Liza. Hindi siya lumingon. Hindi niya kaya, Dra. Alonzo, ulit ni Cruz, mas mahinahon, kung nagsisinungaling kayo para protektahan ang sarili ninyo, mali ang timing. May namatay na. Pumintig ang sentido ni Mara. Naisip niya si Leo sa video, si Joshua sa si nanay na kasalukuyang nasa tondo at malamang walang kaalam-alam kung gaano kalapit sa kanila ang bangin. Naisip niya si Liza, na kahit galit at pagod ay sumama pa rin sa kanya sa kwartong ito. Naisip niya ang lahat ng taong matagal nang nabubuhay sa ilalim ng parehong mekanismo ng takot, magtimpi para hindi mawalan ng trabaho, manahimik para hindi madamay ang pamilya, tumango para lang makatawid sa susunod na buwan. At naisip niyang marahil ito ang dahilan kung bakit paulit-ulit na walang nagbabago. Dahil lahat sila, sa iba-ibang dahilan, ay may natututunang paraan para gawing katanggap-tanggap ang katahimikan. Dahan-daang itinapat niya ang dalawang palad sa mesa upang hindi mahalata ang panginginig. Oo, sabi niya sa wakas. Ako yan. Huminto si Cruz. Hindi agad nagsalita. Si Liza ay tila nawalan ng hininga sa tabi niya. Paliwanag, sabi ng pulis. Tumingin si Mara sa litrato, saka sa recorder, saka sa pinto, na para bang may huling pagkakataon pang umatras. Wala na. Tinawagan niya ako, sabi niya. Gamit ang unknown number. Sabi niya may sasabihin siya at kailangan ko siyang puntahan. Akala ko lasing lang siya o nagtatago lang ulit. Pagdating ko, nakita ko siyang nakahandusay sa gilid ng kalsada. Buhay pa siya. Mahina, pero buhay. Anong sinabi niya? Hindi ko maalala lahat. Kasinungalingan agad, pero mas maliit kaysa sa mas malaki. May binanggit ba siyang pangalan? Tanong ni Cruz. Tumahimik si Mara. Sa bawat tibok ng puso niya, naririnig niya ang babala ni Leo. Huwag magtiwala sa kahit sinong magsasabing gusto kanilang protektahan. Ngunit sa puntong iyon, hindi na proteksyon ang hanap niya. Presyo na ang tanong. Kanino siya unang magbabayad? Sa patay, sa buhay, sa kapatid niya, sa sarili. Bumukas ang pinto nang hindi kumakatok. Lahat sila ay napalingon. Nasa bungad si Director Sarmiento. Maayos ang postura, planchado ang Amerikana, ngunit halatang nagmamadali sa kabila ng pinipilit na composure. Officer Cruz, sabi niya, I think this has gone far enough for tonight. The doctor is under extreme stress.
Tumingin siya kay Mara, at sa likod ng magaan niyang ngiti ay may malinaw na utos. Tumahimik ka. Hindi pa po kami tapos, sagot ni Cruz. Then continue tomorrow with counsel present. Sumingit si Liza, automatiko, parang reflex ng taong sanay sa maalo ng gulo. That would be more appropriate. Hindi agad kumibo si Mara. Tinitigan niya si Sarmiento. Napakabait nitong tingnan sa unang tingin. Mapagkakatiwalaan. Parang ama ng institusyon. Siya rin ang lalaking minsang humawak sa balikat niya sa chapel ng ospital at nagsabing, Mara, magaling ka. Huwag mong hayaang sirain ka ng mga bagay na hindi mo kontrolado. Noon, akala niya payo iyon. Ngayon, naiisip niyang baka babala. Hindi, sabi niya. Lahat ay napatingin sa kanya. Dito na, kumurap si Sarmiento. Excuse me, dito na tayo magpatuloy. Unti-unting tumayo si Mara. Hindi dahil gusto niyang magmukhang matapang, kundi dahil pakiramdam niya kung mananatili siyang nakaupo, tuluyan siyang didaykit sa takot. May sasabihin ako, pero kapag sinabi ko hindi na kayo pwedeng magpanggap na aksidente lang lahat. Narinig niya ang mahinang, halos hindi mapansing bulong ni Liza. Mara, huwag basta hindi niya ito pinatapos. Hindi dahil hindi niya mahal ang kapatid niya, kundi dahil sa wakas, may sandaling hindi na siya pwedeng mabuhay sa paghingi ng pahintulot. Tumitig siya kay Cruz. May ebidensya ako na may kinalaman ng mga taong konektado sa ospital sa nangyari kay Leo Villanueva. Bahagyang gumalaw ang mukha ni Sarmiento, isang kisap lang, pero sapat para makita ni Mara ang unang bitak sa maingat nitong maskara. At kung gusto ninyong malaman ang totoo, dagdag niya, ramdam ang panginginig sa tuhod ngunit diretsyong nakatingin, kailangan nating simulan sa mga taong pinakamarunong magmukhang malinis. Naging mabigat ang katahimikan pagkatapos noon, hindi iyong ordinaryong katahimikan na dulot ng pagkabigla kundi iyong katahimikang parang may hinihintay na pagsabog. Hindi agad gumalaw si Director Sarmiento. Tanging ang bahagyang pag-angat ng dibdib niya at ang dahan-daang pag-ipit ng dila sa loob ng pisngi ang nagbigay kay Mara ng senadoryas na tumama ang sinabi niya. Sa kaliwa niya, naramdaman niya ang maingat na paghinga ni Liza, maikli at kontrolado, ang tipo ng paghinga ng taong sanay humarap sa krisis ngunit hindi handa sa ganitong uri ng pagbagsak. Si Cruz naman ay hindi agad nagsalita. Kinuha niya ang voice recorder, itinuwid ito sa mesa, saka ibinalik ang tingin kay Mara na para bang sa unang pagkakataon, hindi na lang siya isang doktor na posibleng may tinatagong detalye, kundi isang saksi na pwedeng magpasabog ng mas malaking istruktura. Pakilinaw, sabi niya, tahimik pero mariin. Naramdaman ni Mara ang pagtama ng malamig na hangin mula sa vent sa basa niyang batok. Ang scrub top niya ay nanlalamig na dahil sa pawis. Sa isang iglap, gustong-gusto niyang umatras, bawiin ang sinabi, humingi ng 5 minuto, 1 oras, kahit isang gabi lang para buuin ang sarili niya bago wasakin ang lahat. Ngunit alam niyang wala ng ganoong pribilehiyo. Matagal na siyang nakikinabang sa delay, sa tamang timing, sa pangakong mamaya na kapag mas malinaw na. Ang totoo, ang mamaya ay isa ring paraan ng pagsisinungaling. May video sa USB na nakuha sa pasyente, sabi niya, pinipilit na maging malinaw ang bawat salita. May files din, transfer records, financial logs, at listahan ng mga pangalan. Binanggit ni Leo si Benjamin Vergara. Binanggit din niya ang mga charity beds at isang clinic na ginagamit bilang cover para sa mga pasyenteng hindi lumalabas sa tamang records. That's absurd. Agad na putol ni Sarmiento, ngunit medyo huli ang dating ng galit, na para bang inuna niya munang timbangin kung ano ang pinakamainam na mukha na isuot. Officer, with all due respect, we cannot entertain delirious claims from a dying man as if they are verified facts. Hindi delirious si Leo, singit ni Mara, at sa mismong pagbigkas niya sa pangalan nito, may kung anong bumigat sa ilalim ng dibdib niya. Hindi na siya makakaiwas ngayon. Hindi na rin niya dapat. Alam niya ang sinasabi niya. At paano mo na siguro? Tanong ni Sarmiento, mas malamig na ngayon. Dahil kilala mo siya. Dahil personal mo siyang kakilala. Ang diin sa salitang personal ay parang maruming daliri na sadyang ipinahid sa isang sugat. Sa gilid ng mata niya, nakita ni Mara ang bahagyang paggalaw ni Liza. Hindi pa rin ito nagsasalita, ngunit alam niyang narinig nito ang nais iparating ni Sarmiento. Na may bias siya, na may emosyon. Na baka kaya siya nadadala ng guilt. At ang pinakamasakit, may bahaging totoo roon. Hindi naman malinis ang motibo niya.
Hindi naman hiwalay sa personal ang lahat ng ito. Ang tanong lang, kapag ba personal ang sugat, mas mababa na agad ang halaga ng katotohanan. Dahil nakita ko na noon pa, sagot ni Mara, marahan ngunit diretso. Hindi ko lang pinangalanan. Hindi ko hinarap. Ngayon ay talagang humarap sa kanya si Liza. Mara mahina nitong sabi, ngunit hindi iyon pagtutol. Babala iyon. Pakiusap. O baka huling pagtatangka na pigilan ang pagbagsak ng natitira pa nilang pader. Napalunok si Mara. Sa loob niya, dumaan ang mabilis ngunit masakit na marcha ng mga alaala, ang batang si Joshua sa ang correction fluid sa isang chart, ang resident na pinagsabihang huwag nang magtanong, ang donation gala kung saan ipinakilala si Congressman Vergara bilang haligi ng serbisyong pangkalusugan, ang mga ina sa charity ward na pinaghintay dahil may darating na VIP donor tour, ang nurse na umiiyak sa pantry dahil pinabura ang oras ng actual admission sa isang pasyente. Ang bawat isa noon ay maliit kung titingnan ng hiwa-hiwalay. Administrative issue, protocol variation, pressure from above. Pero kapag pinagdikit-dikit, nagiging pattern. At ang pattern, kapag matagal mo nang alam pero hindi mo pa rin pinangalanan, nagiging kasalanan. Noong isang taon, sabi niya, ramdam ang unti-unting pagbitaw ng takot at ang kapalit nitong mas mabigat na bagay, may batang dinala sa Si Joshua, nasa chart na critical siya pagdating. Pero may discrepancy sa intake time. Hindi ko yun hinabol dahil sinabi sa amin na may transfer delay lang mula sa satellite clinic. Pinaniwala ko ang sarili ko. Huminto siya, pinilit na huwag mabulol. Pero sa files ni Leo, may log ng same night. May private transport na galing sa Foundation Clinic. At may order na i-hold muna ang paggamit ng isa sa dalawang available ventilator sa dahil may paparating na donor-endorsed patient mula sa private annex. Enough, mariing sabi ni Sarmiento. That is confidential internal data, if it even exists. So it exists, biglang tanong ni Cruz. Hindi sumagot ang director. Sa halip ay lumipat ang tingin nito kay Liza, na para bang inaasahan niyang siya ang sasalo, ang magpapahinahon, ang magtutulak sa usapan pabalik sa ligtas na daan. At iyon ang sandaling lalo pang sumikip ang dibdib ni Mara. Dahil alam niya ang posisyong kinaroroonan ng kapatid niya. Isang maling pangungusap lang, pwedeng mawala rito ang trabaho. Isang maling kilos, pwedeng ituro itong kasabwat. Napakahirap magmahal ng pamilya kapag ang katotohanan ay may kakabit na pandurog, at mas mahirap kapag alam mong matagal nang may kasalanan ang bawat isa sa iba't ibang paraan. Dahan-daang inilapat ni Liza ang dalawang kamay sa mesa. Kita ang bahagyang panginginig ng kuko niya laban sa kahoy. Director, sabi nito, propesyonal ang tono ngunit namumutla ang mukha, if there are records that can clarify chain of custody, admission sequence, and donor-related intervention, kailangan pong ma-preserve ang lahat. Hindi pwedeng internal lang ang magdesisyon kung alin ang relevant. Bahagyang nanlaki ang mata ni Sarmiento. Hindi siya siguro sanay na si Liza ang sasalungat sa ganitong punto. You are speaking out of turn. No, sir, sagot ni Liza, at doon napatingin si Mara ng buo sa kapatid niya, dahil bihira niyang marinig dito ang ganitong klaseng tibay na walang palamuti. I am speaking within legal risk. Sumisinghap ang fluorescent light sa taas, at sa ilang segundong iyon, parang ang buong silid ay nakasandal sa payat na tulay ng pagpipigil. Huminga ng malalim si Cruz at binuksan ang folder. Alonzo, nasaan ang USB? Hindi agad sumagot si Mara. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil sa mismong tanong, may kasamang pangit na katotohanan, ilang minuto lang ang nakalipas, handa pa siyang itago iyon, timbangin kung kanino lang ibibigay, kontrolin kung gaano karami ang lalabas. Masyado pa rin bang buhay ang ugali niyang pamahalaan ang katotohanan ng paunti-unti para hindi siya tuluyang malunod? Nasa opisina ko, sabi niya sa wakas. Tumango si Cruz. Kukunin natin. Walang kukuha ng anumang device mula sa ospital nang walang proper turnover, sabi ni Sarmiento. This is still private institutional property. Halos matawa si Mara, ngunit ang lumabas sa kanya ay isang tuyong hinga lamang. Institutional property, pati ba patay, pag-aari ng institusyon kapag delikado na ang alam. Napatingin si Sarmiento sa kanya na parang doon lang talaga siya nainis, hindi sa allegations, hindi sa pulis, kundi sa tono ng babaeng matagal niyang inakalang marunong sumunod. Be careful, Doktor. Sa totoo lang, sir, sagot niya, nararamdaman na ang paghapdi sa lalamunan,
Iyon na nga ang hindi ko ginawa sa mahabang panahon. Maging careful. Kaya ito umabot ng ganito. Nang gabing iyon, habang naglalakad silang apat pabalik sa opisina ni Mara, unti-unting nararamdaman niya ang pagtingin ng ibang tao sa hallway. May nurse na biglang natahimik habang kausap ang coworker. May utility staff na napaatras para bigyang daan sila ngunit hindi maalis ang mata sa grupo. Walang nakaalam ng buo, pero sa mga ganitong lugar, mabilis kumalat ang pakiramdam bago pa ang facts. Ramdam ng lahat kapag may bitak sa taas. Pagdating nila sa opisina, si Mara mismo ang kumuha ng USB sa tabi ng laptop. Saglit niya iyong hinawakan bago iniabot kay Cruz. Maliit lang ang bagay na iyon, parang napakagaan para sa dami ng maaaring wasakin. Habang inaabot niya, nakita niya ang sariling kamay. May bahid pa ng tuyong dugo sa daliri, marahil mula sa pagtatangka nilang isalba si Leo. Bigla siyang kinilabutan. May bahagi sa kanya na ayaw bumitaw sa huling bagay na hawak ng patay, parang kapag ibinigay niya ito, tuluyan na rin niyang isinusuko ang huling kontrol sa kwento. Ngunit wala na talagang kwento na kayang kontrolin. Tinanggap iyon ni Cruz gamit ang panyo. May iba pa ba? Tanong niya. Tahimik si Mara. Pagkatapos ay tumingin siya sa laptop. May napanood akong video. I describe mo. At doon niya ginawa ang pinakamahirap na bagay mula nang mamatay si Leo, binigkas niya ng malakas ang mga sinabi nito, isa-isa, walang pagtatanggol, walang pagpili ng mas ligtas na bersyon. Habang nagsasalita siya, ramdam niya sa bawat salita ang pagputol sa mga natitirang lubid na nag-uugnay sa kanya sa dati niyang buhay. Hindi na siya ang doktor na pwedeng i-rotate lang sa ibang floor. Hindi na siya ang tahimik na anak na inuuna ang stable na trabaho para sa pamilya. Hindi na siya ang kapatid na maaaring magkunwaring hindi naiintindihan kung bakit laging pagod at laging handang makipagkompromiso si Liza. Sa bawat detalye, humihina ang dating kaayusan at lumalabas ang isang mas pangit ngunit mas totoo na larawan. Nang banggitin niya ang pangalan ni Benjamin Vergara at ang posibleng kaugnayan ng Foundation Clinic, tahimik lang si Cruz ngunit mas bumilis ang sulat niya sa notebook. Nang banggitin niya si Joshua, napayuko si Liza at pinisil ang sariling mga daliri hanggang mamuti ang mga buko. Nang sabihin niya na si Leo mismo ang nagbabala na huwag magtiwala sa sinumang mag-aalok ng proteksyon, bahagyang nag-iba ang timpla ng mukha ni Sarmiento, hindi nagalit lang kundi may kasamang bagong kalkulasyon, na para bang ngayon niya lang sinusukat kung gaano kalalim ang hawak ni Leo bago ito namatay. Natapos ang salaysay ni Mara sa mabigat na katahimikan. Sa labas ng bintana, naririnig ang patak ng ulan sa metal ledge, pino ngunit tuloy-tuloy, at may ambulance na parating, umiiyak ang sirena sa driveway sa ibaba. Ang ospital ay hindi tumitigil, hindi naghihintay sa personal na pagkawasak ng sinuman. May bagong buhay na isasalba, may panibagong chart na pipirmahan, may bagong pamilya na maghihintay sa koridor. Ang sakit doon ay hindi espesyal. Hindi rin ang konsensya. Officer, sabi ni Sarmiento makaraan ng ilang segundo, maingat na muli ang boses, I hope you understand the danger of acting on unverified digital material. These things can be fabricated. Politically motivated. Vendetta. Posible, sagot ni Cruz. Kaya nga is-secure natin. You are risking reputations. May patay na, putol niya. Reputations can wait. Noon unang naramdaman ni Mara ang kakaibang, halos nakakahiyang pagnanais na umiyak hindi dahil sa lungkot kundi dahil may isang tao sa silid na sa wakas ay hindi inuuna ang mukha ng makapangyarihan. Ngunit hindi pa rin siya nagtiwala ng lubos. Hindi pwedeng ganoon kadali. Alam niya ang bansa nila. Alam niya ang bilis magpalit ng tono kapag may tumawag mula sa tamang opisina. Alam niya ring ang isang pulis na matuwid ngayon ay maaaring ma-pressure bukas. Gayunman, kahit pansamantala, may maliit na siwang na nabuksan. At sa mga taong matagal nang nakatira sa dilim, kahit maliit na siwang ay parang kasalanan ng hindi pasukin. May kailangan pa akong sabihin, mahina niyang sabi. Napalingon si Liza. Maging si Cruz ay tumigil sa pagsusulat. Napatingin siya sa kapatid niya bago nagsalita, dahil alam niyang ang susunod ay hindi na lamang tungkol sa ospital. Pamilya na rin. Noong gabing nakita ko si Leo sa kalsada, bago dumating ang ambulansya, may sinabi siya habang pinipigilan kong huwag siyang mawalan ng malay. Hindi ko sinabi kanina dahil huminto siya. Dahil ano? Dahil takot siya. Dahil ayaw niyang saktan si Liza.
Dahil sa kahit anong paraan, gusto pa rin niyang magtira ng isang bahagi ng katotohanan na siya lang ang may hawak. Dahil hindi ko alam kung paano sasabihin ng hindi nadadamay ang pamilya namin. Ang bawat salita ay parang binubunot mula sa laman. Sinabi niya na may leak sa loob. At ang pangalang binanggit niya nang inag ang lalamunan niya. Hindi siya makatingin agad kay Liza. Apelyido natin. Naging napakalinaw ng ugong ng aircon. Parang may huminto sa oras ngunit ipinagpatuloy ang ingay. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Liza, tuyong-tuyo ang boses. Tumingin sa kanya si Mara. Napakaraming taon ng pagsasama, ng pag-asa sa isa't isa, ng hindi pagkakaintindihan, ng utang na loob sa pagitan nilang magkapatid, ang nagdaan sa isang segundo ng titig na iyon. Ayaw niya itong gawin, ngunit iyon mismo ang dahilan kung bakit kailangan. Hindi niya sinabi ang buong pangalan. Sabi lang niya, mag-ingat ka sa Alonzo na sanay ka ng paniwalaan. Hindi agad nakaimik si Liza. Sa kabilang dulo ng silid, si Sarmiento ay nanatiling tahimik, ngunit nakita ni Mara ang mabilis na kislap sa mata nito. Hindi siya nasorpresa. Ibig sabihin, mahalaga ang impormasyong ito. At ngayon, tanong ni Cruz, mabagal. Sino sa tingin mo? Umikot ang paningin ni Mara sa silid, hindi sa mga mukha, kundi sa mga posibilidad. Nanay nilang matagal nang may alam sa mga utang at mga pabor ng mga kamag-anak. Ang tiyuhin nilang dating driver ng mga politiko. Si Liza, na legal liaison ng ospital at ilang beses nang tumanggap ng mga tawag mula sa office ng congressman. O siya mismo, si Mara, na matagal nang pumipirma at tumatahimik, kaya sa mata ni Leo marahil, siya rin ang Alonzo na sanay niyang paniwalaan. Doon niya unang naunawaan ang kalupitan ng babalang iyon. Hindi iyon simpleng clue. Isa iyong sumpa. Hindi ko alam, sabi niya, at sa unang pagkakataon noong gabing iyon, lubos iyong totoo. Pero ano man ang ibig sabihin ni Leo, hindi na natin pwedeng itago. Dahan-daang tumayo si Liza mula sa kinauupuan niya. Hindi siya lumapit, hindi rin siya lumayo, nasa pagitan lang siya, tulad ng marami niyang desisyon sa buhay. Nang magsalita siya, payapa ang tono ngunit doon mas lalo itong masakit. Kung may leak sa apelyido natin, hindi na lang ito tungkol sa kung sino ang tama. Tungkol na rin ito sa kung sino ang mabubuhay pagkatapos nito ng may matitirang pangalan. Napapikit si Mara. Isang pangungusap lang iyon, pero parang inilatag na ni Liza ang buong kapalit. Maaari nilang ilabas ang totoo, pero may masasaktan na hindi na maayos. Maaaring mailigtas nila ang memorya ng ilang patay, pero may buhay na mawawasak sa pamilya nila. Maaaring makabawi siya sa kasalanan kay Joshua, kay Leo, sa iba pang hindi niya kilala, ngunit kapalit nito ang kapatid niyang baka mawalan ng trabaho, ang nanay nilang muling malubog sa hiya at panggigipit, at ang sarili niyang hindi na makakabalik sa pagiging simpleng doktor na may malinaw na path sa residency at board recognition. Sa labas ng pinto, may kumalansang na tray. May nurse na nagmamadaling dumaan. May tumawag ng doc mula sa malayo, ngunit hindi malinaw kung para sa kanya. Ang mundo ay hindi nagbibigay ng ceremonial pause para sa moral collapse. Officer, sabi ni Liza, hindi inaalis ang tingin kay Mara. I want my own statement recorded separately. Napalingon si Cruz. Now, bakit? Tanong ni Mara, halos pabulong. Dahan-daang humarap sa kanya si Liza. May luha na sa mata nito ngunit hindi bumabagsak. Dahil kung patuloy kitang haharangin, pareho tayong lulubog sa parehong kasinungalingan. At dahil may mga bagay akong hindi ko na rin kayang ipagtanggol. Nang sandaling iyon, hindi gaman ang dibdib ni Mara. Mas bumigat pa nga, dahil ang pag-amin ng isang tao ay hindi laging kaganhawahan. Minsan, iyon ang tunog ng tuluyang pagkaputol. Tinapak ni Cruz ang recorder. Isa-isa tayo. Tumingin siya kay Sarmiento. Director, hindi kayo pwedeng manatili sa parehong room habang kinukunan ko sila ng hiwalay na statement. Bahagyang nagtaas ng baba ang director, nasugatan ng pride ngunit piniling huwag lumaban doon. This is not over, sabi niya, hindi malinaw kung kanino. Hindi pa talaga, sagot ni Mara, at alam niyang iyon marahil ang pinakatapat na nasabi niya sa buong gabi. Lumabas si Sarmiento. Pagkasara ng pinto, tila may nabawas na isang patong ng pressure sa hangin, ngunit ang natira ay mas personal at mas delikado. Naupo muli si Mara, this time hindi bilang doktor o testigo kundi bilang anak, kapatid, at posibleng bahagi rin ng sakit.
Sa gilid ng paningin niya, nakita niyang pinunasan ni Liza ang isang luhang sa wakas ay bumitaw. Hindi nito itinago, hindi rin ito nagpaawa, basta pinunasan lang, na para bang wala nang saysay ang hiya kapag narito ka na sa puntong nagkakalas na ang mga bagay na buong buhay mong pinanatiling buo. At habang inaayos ni Cruz ang recorder para sa susunod na salaysay, naisip ni Mara na may mga gabi talagang hindi naghahatid ng liwanag. May mga gabing ang naibibigay lang ay sapat na linaw para makita mong ikaw mismo ay kasama sa dilim. Nang magsimula ang hiwalay na pagkuha ng statement, pinona ni Cruz si Liza. Hindi tumutol si Mara. Sa totoo lang, hindi niya alam kung kakayanin niyang marinig agad ang sasabihin ng kapatid, at marahil iyon din ang dahilan kung bakit tahimik siyang sumunod nang ihatid siya ng isang babaeng police officer sa bakanteng family consultation room sa kabilang dulo ng floor. Pagpasok niya roon, sinalubong siya ng malamig na ilaw, amoy ng instant coffee na matagal nang lumamig, at ang malambot ngunit luma ng sofa na karaniwang inuupuan ng mga kamag-anak kapag may kailangang sabihing hindi kayang sabihin sa hallway. Sa mesa sa gitna ay may kahon ng tisyo, isang maliit na rebultong kahoy ng Santo Niño na malamang iniwan ng kung sinong pamilya bilang pasasalamat o pamahiin, at dalawang styrofoam cup na walang laman. Isinara ng police officer ang pinto at sinabing, "Dito muna kayo, Doc," bago siya iwan. Naiwan si Mara sa katahimikan na hindi buo, dahil kahit sarado ang pinto, naririnig pa rin ang malalayong tunog ng ospital, ang gulong ng wheelchair sa tile, ang tunog ng elevator na bumubukas, ang impit na iyak ng isang lalaki sa corridor, ang mahinang tawanan ng intern sa sobrang pagod. Lahat iyon ay parang nagpapaalala na kahit anong personal na lindol ang dumaan sa buhay niya, may ibang mga tao pa ring nagpapatuloy, humihinga, naghihintay, nasasaktan, at namamatay sa loob ng iisang gusali. Umupo siya sa sofa ngunit agad ding tumayo. Lumapit siya sa bintana, ngunit ang tanaw lang ay ang kabilang wing ng ospital, puro salamin at ilaw, at ang manipis na guhit ng ulan sa pagitan ng dalawang gusali. Pinagmasdan niya ang patak na dumudulas sa glass pane, bawat isa'y parang minamadaling pagbura sa isang bagay na hindi naman talaga nawawala. Pagod na siya, ngunit ang pagod na iyon ay hindi na simpleng kakulangan sa tulog. Mas malalim iyon. Parang pagod ng taong matagal nang may hawak na mabigat na bato at ngayon lang naisip tanungin kung bakit hindi niya iyon ibinababa. Pumikit siya. Sa likod ng mga mata niya, bumalik si Leo. Hindi ang sugatan at dagwang Leo sa video, kundi ang Leo na una niyang nakilala sa covered court ng barangay sa Tondo, pawis na pawis, may hawak na mumurahing camera at notebook, pinipilit kumbinsihin ang mga residente na magsalita para sa artikulong sinusulat niya tungkol sa demolition. Kung walang magsasalita, paulit-ulit na lang ito, sabi noon ni Leo, nakangiti ngunit matigas ang paninindigan. Siya lang noon ang hindi natakot tumayo sa gitna ng mga lalaking nakaputing sando at mga barangay tanod na ayaw siyang papasukin. Nandoon si Mara para sa isang medical mission ng med school. Dapat wala siyang pakialam sa reporter na masyadong madaldal at masyadong mapangahas, pero naitandaan niya ang mata nito hindi dahil romantiko, kundi dahil bihira siyang makakita ng taong mukhang handang mabugbog basta may makuhang totoo. Sa paglipas ng panahon, naging pamilyar ang boses nito sa bahay nila, sa hapag, sa maliliit na away nila ni Liza, sa mga gabing nakikipagdebate ito kay nanay tungkol sa mga politikong binoboto dahil namimigay ng sako ng bigas. Minsan, naisip ni Mara na si Leo ang klase ng tao na hindi lang gumagawa ng gulo kundi humihingi ng bayad ang buhay kapalit ng paninindigan. At marahil iyon nga ang nangyari. Bumukas ang pinto makalipas ang halos 40 minuto, ngunit sa pakiramdam niya ay mas mahaba. Si Cruz ang pumasok. Wala na ang maingat na distansya sa mukha nito, napalitan ng mas mabigat na seryosong hindi gawa-gawa. "Kayo na," sabi niya. Tumayo si Mara nang walang imik at sumunod. Habang naglalakad sila pabalik sa consultation room, napansin niyang wala si Liza sa labas. "Nasaan ang kapatid ko?" tanong niya. "Nagpahinga muna sa chapel," sagot ni Cruz. Mahaba ang sinabi niya. Hindi na siya nagtanong kung ano ang laman. Takot siyang malaman, at takot din siyang hindi malaman. Pagpasok nila sa silid, isinara ni Cruz ang pinto at inilapag ang recorder sa mesa. Hindi siya umupo agad. Sa halip, tumingin muna siya kay Mara na para bang gusto niyang sukatin kung gaano kalayo ang kaya pa nitong ibigay nang hindi tuluyang masisira. "Bago tayo magsimula," sabi niya, "sabihin ko na. Ang statement ng kapatid mo ay hindi pa final evidence.
Pero may kinumpirma siya na mahalaga. Naramdaman ni Mara ang pagtigas ng lalamunan. Ano? Na may ilang beses siyang inatas ang mag-facilitate ng legal shields para sa records requests involving the Foundation Clinic. Hindi raw siya binibigyan ng buong detalye, pero alam niyang laging galing sa office ni Director Sarmiento o sa external counsel ni Congressman Vergara ang pressure. Humawak si Mara sa sandalan ng upuan bago umupo. Hindi siya lubusang nagulat. Ang masakit ay hindi ang impormasyon kundi ang paglalagay ng laman sa mga hinala. At ang kaakibat nitong tanong, ilang beses nagpa siya si Liza na huwag sabihin sa kanya dahil akala niya iyon ang paraan ng pagprotekta. May sinabi pa siya, dagdag ni Cruz. May isang pangalan raw sa extended family ninyo na ilang beses nang pabalik-balik sa foundation office bilang fixer o runner noon. Tiyuhin ninyo, si Edgar Alonzo. Napakurap si Mara. Ang pangalan ay parang amoy ng lumang sigarilyo at gasolina mula pagkabata. Si Tio Edgar, bunsong kapatid ng ama nila, ang lalaking laging may bagong kwento kung bakit wala siyang matagal na trabaho ngunit laging may kakilala sa munisipyo, sa opisina ng konsehal, sa terminal, sa kontraktor, sa sino mang may kapangyarihan sa isang maliit na radius. Siya rin ang madalas humiram ng pera kay nanay pagkatapos mamatay si Papa, kapalit ng pangakong aayusin ko lahat. Hindi niya ito lubusang minahal, hindi rin lubusang itinakwil. Isa siya sa mga uri ng kamag-anak na palaging may lugar sa buhay Pilipino nakakainis, nakakahiya, pero hindi rin basta-basta pinuputol dahil kadugo, dahil may utang na loob noon, dahil kamag-anak pa rin. Pumikit si Mara at huminga ng mabagal. Iyon ba ang sinabi ni Leo? Alonzo na sanay mong paniwalaan. Tanong ni Cruz. Hindi, sagot niya. Wala siyang binanggit na first name. Pero posible. Tumingin siya sa recorder. Sa pamilyang ito, marami ang posible. Tahimik si Cruz. Sa wakas ay umupo siya sa tapat. Simulan natin sa gabing nakita mo si Leo. At doon, muli niyang binalikan ang bawat segundo. Hindi bilang doktor ngayong pagkakataon, kundi bilang tao. Sinabi niya kung paanong natanggap niya ang tawag mula sa unknown number habang nasa doctor's lounge. Paus at putol-putol ang boses sa kabilang linya. Pero malinaw pa rin ang isang pakiusap, kung may natitira ka pang tiwala sa akin, pumunta ka. Sinabi niya kung paano siya nagdalawang isip ng halos 2 minuto, pinipigilang maniwala, ngunit sa huli ay nagpaalam na may itch-check lang na referral at umalis sa side entrance ng ospital. Inilarawan niya ang daan sa may service road sa Quezon City kung saan niya nakita si Leo basang-basa sa ulan, nakatihaya malapit sa drainage, may dugong humahalo sa putik at tubig, at may amoy ng bakal, gasolina, at basang semento sa hangin. Habang nagsasalita siya, bumabagal ang mga detalye, nagiging mas matalim. Naalala niya ang pagdulas ng sapatos niya sa gutter. Ang lamig ng balat ni Leo nang hawakan niya ang leeg nito para damhin ang pulso. Ang paraan ng pagkapit nito sa manggas niya, mahina ngunit desperado. Mara, sabi raw ni Leo noon, bawat salita ay parang hinihila mula sa ilalim ng tubig, huwag mong ibigay sa kanila. Kanino? Tanong niya noon, umiiyak na halos hindi niya namamalayan. Ngunit hindi nagawang sagutin ni Leo ng buo. Tanging mga putol-putol na pangalan, hinga, at sakit ang lumabas. Vergara Clinic Alonzo at pagkatapos noon, nagsimula na ang gawain ng katawan niya bilang doktor, pindot sa sugat, tawag sa ambulansya, pagbilang ng hinga, pagpilit sa isip na huwag maging personal. Ngunit personal ang lahat. May iba pa bang taong nakita mo roon? Tanong ni Cruz. Dahan-daang umiling si Mara. May pakiramdam akong may sasakyan sa malayo. Hindi ko nakita ng malinaw. Pero may headlights na patay sindi sa bandang kanto. At bakit hindi mo sinabi agad sa amin? Ang tanong ay hindi mapanambat. Kaya lalong masakit. Huminga si Mara at pinagdikit ang mga daliri. Dahil alam kong sa oras na ikwento ko ng buo, hindi na ako makakabalik sa dating buhay ko. At ngayon, kumurap siya ng mabagal. Mukhang hindi na rin naman. Sa pagtatapos ng statement, hindi siya gumon. Wala iyong dramatic release na iniisip ng mga tao kapag sa wakas ay nagsalita ka na. Sa halip, para iyong pagbukas ng pinto sa bahay na matagal nang kinakalawang, oo, nabuksan mo. Pero kita mo na ngayon ang buong dumi at pagkasira sa loob. Paglabas nila ng silid, sinundan siya ng biglang pagod na halos ikabaluktot ng likod niya. Sa may hallway, nakita niya si Liza sa labas ng chapel, nakaupo sa maikling bangko sa ilalim ng framed image ng Sacred Heart.
Nakatitig lang ito sa sahig, hawak ang cellphone ngunit hindi ginagamit. Huminto si Mara sa tapat nito. Ilang segundo silang hindi nagkatinginan. Ang ilaw sa koridor ay mas malambot doon, bahagyang dilaw mula sa chapel lamp, at may amoy ng kandilang pinatay kamakailan. Nagsalita ka, sabi ni Mara, hindi tanong. Tumango si Liza, hindi pa rin tumitingin sa kanya. Ikaw rin. Umupo siya sa kabilang dulo ng bangko. Hindi magkadikit ang mga braso nila. May sapat na pagitan para maramdaman ang lamig. Gaano karami? Tanong ni Mara. Bahagyang napatawa si Liza, pagod at walang saya. Sapat para hindi na ako makatulog ng tahimik kahit magsinungaling pa ko sa susunod. Naramdaman ni Mara ang pagbigat ng dibdib niya. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Mahabang katahimikan ang sumunod. Sa loob ng chapel, may matandang babaeng nakaluhod at nagdadasal ng pag-ulong. Ang impit nitong panalangin ay halos maging bahagi ng ugong ng aircon at yabag ng mga dumaraang staff. Sa wakas, nagsalita si Liza. Dahil akala ko kaya kong saluhin. Dahil sa pamilya natin, laging may kailangang samalo. Noong namatay si Papa, hindi pwedeng sabay tayong bumagsak. Noong nag-aaral ka, hindi ko pwedeng ipaalam sa iyo kung gaano kagulo sa bahay dahil ayokong iwan mo ang pangarap mo. Noong pumasok ako dito at nakita kong may mga request na mabaho, sinabi ko sa sarili ko na paperwork lang ta, hindi naman ako pumapatay. Na kung may makukuha akong enough favor, mapoprotektahan ko tayo kapag nagkaproblema. Huminto siya at pinisil ang cellphone na para bang gusto niya itong mapunit. Ang hindi ko inasahan, unti-unti, hindi mo na alam kung kailan ka nagsimulang magsilbi sa bagay na ayaw mong maging bahagi. Tahimik na nakinig si Mara. Hindi niya kayang sabihing naiintindihan niya ng buo, pero nauunawaan niya ang hugis ng bitag. Dahil sarili rin niya iyong bitag, magkaiba lang ng pasilyo ang dinaanan nila. At si Tio Edgar, tanong niya, may ginawa ba siya? Tumingin si Liza sa wakas. Namumula ang mata nito. May ilang beses na siya ang pinapadala para mag-abot ng sober o mag-follow up ng pabor. Hindi ko alam ang lahat. Ayoko ring alamin noon. Pero may isang beses napahinto ito, saka tumingin sa rebeltong nasa loob ng chapel na para bang doon niya kinukuha ang lakas para ituloy. May isang beses na nakita ko siya sa foundation office kasama ang external counsel ni Vergara. Narinig ko ang apelyido natin. Narinig ko ring binanggit si Leo. Sinabi ni Tio, ako na ang kakausap. Kilala niya tayo. Naramdaman ni Mara ang malamig na kirot sa sikmura. Kailan ta? Mga 2 linggo bago mawala si Leo. Napayuko siya. Sa isip niya, nagsimula nang magayos ang mga piraso sa paraang lalo lang nakakasakit. Hindi nangangahulugang si Tio Edgar ang may kagagawan sa lahat. Pero sapat para malaman na may guhit mula sa dugo nila papunta sa baho ng sistemang matagal na nilang nilalanguyan. At iyon ang isa sa pinakamahirap tanggapin sa kulturang kinalakihan niya, ang kalaban ay hindi laging malayong makapangyarihang tao na nasa entablado at nasa TV. Minsan, nasa hapag, nakikikain, nagpapatawa sa reunion, at nangungutang ng pamasahe. May sinabihan ka ba? Tanong ni Mara. Wala, kahit si nanay. Umiling si Liza. Paano ko sasabihin? Na ang kapatid ni Papa, na palagi niyang pinagtatanggol, baka konektado sa bagay na pwedeng makapatay sa atin. Napahawak si Mara sa noo. Mula sa may tumawag sa overhead system para sa attending physician ng trauma unit. Narinig niya ang sariling pangalan sa kasunod na announcement, malinaw at propesyonal, Dr. Mara Alonzo ta Trauma Bay 2. Napapikit siya. Ang katawan niya ay halos automatikong gustong tumayo, tumakbo, bumalik sa tungkulin kung saan malinaw ang susunod na hakbang. Trauma, intubate, order labs, stabilize, dugo, pulso, desisyon. Napakasimple ng mga katawan kumpara sa mga kasinungalingan. Ngunit hindi na siya makagalaw agad. Duty ka pa, sabi ni Liza, mapait ang ngiti. Hindi humihinto ang mundo. Hindi nga, sagot niya. Tumayo siya ng mabagal. Sasama ka. Tumingin si Liza sa direksyon ng consultation room kung saan malamang naghahanda si Cruz ng susunod na mga papel, tawag, at posibleng request para sa record seizure. Hindi pa. Kailangan kong matapos ta. Pero Mara huminto siya. Kapag umabot na ta kay nanay, huwag mo siyang kausapin na parang kasabwat siya agad. Maraming bagay ang hindi niya pinipiling malaman para lang mabuhay sa araw-araw. Napatingin si Mara sa kapatid niya.
Nais niyang sabihing pareho lang silang biktima at may kasalanan. Na mahal niya ito kahit galit siya. Na hindi niya alam kung paano sila babalik mula rito. Ngunit ang mga ganoong linya ay tunog totoo lang sa pelikula kapag may musika. Sa totoong buhay, madalas mas maliit ang nasasabi. Mag-ingat ka, iyon lang ang sinabi niya. Tumango si Liza. Ikaw rin. Habang naglalakad si Mara pabalik sa Trauma Bay, ramdam niyang nag-iiba na ang paraan ng pagtingin niya sa bawat sulok ng ospital. Ang donation plaque sa pader ay hindi na parangal kundi bakas. Ang private elevator ay hindi na convenience kundi hiwalay na daan ng kapangyarihan. Ang chapel ay hindi na lang lugar ng pahinga kundi imbakan ng mga dasal ng mga taong wala ng ibang panghawakan. Pagpasok niya sa Trauma Bay, sinalubong siya ng masakit na liwanag, amoy ng dugo at betadine, at isang binatilyong nabangga ng motorsiklo na pilit humihinga habang umiiyak ang nanay sa gilid at sumisigaw ang intern ng vital signs. Kaagad gumalaw ang katawan ni Mara. Airway kit, CBC, type and cross match. Elevate the leg. Sir, naririnig mo ba ako? Sumisigaw siya, gumagalaw, nagbibigay ng utos, at sa loob ng ilang minuto, tanging katawan ng pasyente ang iniisip niya. Ngunit kahit ganoon, sa ilalim ng disiplina ng training at muscle memory, may isang bahagi ng isip niya ang patuloy na kumakatok, pagkatapos nito, hindi na siya basta babalik sa charts at rounds. May pulis, may statement, may USB, may Tio Edgar, may posibilidad na kailangan niyang humarap sa sariling ina na hindi na bilang anak na nag-uuwi ng grocery at gamot, kundi bilang tagapaghatid ng delubyong matagal nang nakapaligid sa pamilya nila. Nang ma-stabilize ang binatilyo at mailipat sa imaging, sakalang naramdaman ni Mara ang panginginig ng mga kamay niya. Pumunta siya sa scrub sink, binuksan ang gripo, at hinayaang damaloy ang malamig na tubig sa mga palad niya. Tiningnan niya ang refleksyon sa salamin sa ibabaw ng lababo. Namumutla siya, may mantsa ng dugo sa cuff ng scrub niya. Ang buhok niya ay kumawala na sa maayos na pagkakatali. Mukha siyang mas matanda kaysa kaninang gabi, na parabang ang katotohanan ay hindi lamang bagay na nalalaman kundi bagay ring pisikal na inuukit sa mukha. Sa salamin, bigla niyang naalala ang sinabi ni Leo sa isang gabing nag-away sila ni Liza noon, sa rooftop ng lumang apartment sa Tondo habang umiinom ng soft drinks dahil wala silang pera para sa beer. Ang problema sa inyo, sabi nito noon, nakatingin sa ilaw ng Maynila sa malayo, pareho kayong malakas pero iba ang paraan ng pagligtas. Ikaw, gusto mong ayusin sa loob. Si Liza, gusto niyang takpan muna para hindi gumuho. Pareho kayong may kabutihan, pero kapag dumating ang oras na kailangang pumili, baka pareho kayong masaktan sa isa't isa. Noon, nainis lang siya. Ngayon, parang hulang-huli na niyang naintindihan. Pinatay niya ang gripo at pinunasan ang kamay. Paglabas niya ng Trauma Bay, nakita niya si Mang Ben, ang janitor, na nagmumop ng tubig malapit sa hallway. Tumingin ito sa kanya at tila nabasa agad ang lahat kahit wala namang detalye. Mahabang gabi pa, Doc, tanong nito. Saglit siyang tumawa, pagod. Mukhang oo. Tumango ang matanda at ipinagpatuloy ang dahan-daang pagmop. Kapag madulas ang sahig, sabi nito habang nakayuko, hindi sapat na panasan mo lang ang ibabaw. Hahanapin mo talaga kung saan galing ang tulo. Kung hindi, paulit-ulit may dadulas. Hindi sumagot si Mara. Hindi na niya kailangan. Sa malayo, nakita niyang papalapit si Cruz, may kasama ng dalawang lalaki mula sa Soko at isang babaeng may dalang document box. Hindi na ito usapan lang. May proseso ng sumusunod. Tumigil si Cruz sa tapat niya. May approval na kami para i-secure ang relevant records at devices bago pa mabago, sabi niya. At may team na pupunta sa Foundation Clinic bago mag-umaga. Ramdam ni Mara ang mabilis na tibok ng puso niya. Hindi tuwa, hindi takot lang, kundi ang mas masakit na halo ng pag-asang baka may mangyari at pangambang baka sa unang pag-ikot pa lang ng gulong ay may maipit ng hindi na makabangon. At ang pamilya ko, tanong niya bago pa niya mapigilan ang sarili. Tiningnan siya ni Cruz, pagod din ngunit malinaw ang boses. Hindi ko kayo mapapangakuan ng ligtas na ending, Doc, pero kung gusto ninyo pang may mangyari sa lahat ng sinabi ninyo, kailangan ninyong pumili kung hanggang saan kayo sasama. Tumango siya ng dahan-dahan. Narinig niya sa sariling dibdib ang bigat ng tanong na hindi na maiiwasan. Hanggang saan nga ba? Hanggang pagbigay ng statement, hanggang pagharap kay nanay, hanggang pagturo kay Tio Edgar.
hanggang pagsunog sa natitirang tulay sa pagitan nila ni Liza at ng institusyong bumuhay sa kanila. Ang sagot ay wala pa, ngunit alam niyang mabilis na darating ang sandali na hindi na pwedeng hati-hati ang loob. At habang sabay silang naglakad ni Cruz papunta sa opisina ng records, sa ilalim ng sobrang liwanag ng hallway at sa gitna ng ugong ng isang ospital na hindi marunong tumigil, naisip ni Mara na ang pinakamasamang bahagi ng pagbubunyag ay hindi ang pagsabog mismo, kundi ang sandaling pagkatapos mong magsalita, saka mo lang mauunawaan kung gaano karaming bahagi ng buhay mo ang nakatayo pala sa mismong kasinungalingang pinili mong wasakin. Habang papalapit sila sa records office, napansin ni Mara ang pagbabago sa ritmo ng paligid, hindi dahil tumigil ang ospital kundi dahil mas naging matalas ang bawat detalye sa kanya, parang ang utak niya ay nag-adjust sa bagong realidad na bawat kilos ay may kahulugan na hindi lang clinical kundi legal, personal, at delikado. Ang records office ay nasa likod ng isang makapal na pinto na may maliit na glass panel, karaniwang hindi pinapansin ng mga dumaraan dahil mukhang ordinaryong storage lang, ngunit ngayon ay tila iyon ang sentro ng isang mas malaking puwersa. Pagbukas ng pinto, sinalubong sila ng amoy ng papel, alikabok, at malamig na hangin mula sa lumang air conditioning unit na parang hindi na naayos ng maayos sa loob ng maraming taon. Nakaayos ang mga kahon sa magkabilang gilid, may mga label na may petsa at department, at sa gitna ay may isang mahabang mesa kung saan nakapatong ang ilang computer na may mabagal na monitor glow. Nandoon na ang dalawang SOCO personnel, maingat na nagsusuot ng gloves, habang ang babaeng may document box ay naglalabas ng mga evidence tags. Sa sandaling iyon, ramdam ni Mara na tuluyan na silang pumasok sa puntong wala ng atrasan, hindi na ito usapan ng salita o personal na pahayag lamang, kundi konkretong pagkuha ng bagay na maaaring magpatunay o magpabagsak sa lahat. Dito tayo magsisimula, sabi ni Cruz habang lumalapit sa isang terminal. Admissions logs, charity allocations, at anumang off-system entries. Tumango si Mara, ngunit hindi agad gumalaw. Sa loob niya, may bahagi na gustong umatras kahit huli na, hindi dahil ayaw niyang malaman ang totoo kundi dahil sa bigat ng kasunod nito. Doc, tawag ng isa sa SOCO, iniabot ang form. Kailangan po namin ng authorization signature bilang attending physician na may knowledge ng case. Hawak ni Mara ang ballpen ngunit hindi agad pumirma. Nakatingin siya sa papel, sa simpleng linya kung saan nakalagay ang pangalan niya, at sa isang iglap, naisip niya kung gaano kadali magpirma sa mga ganitong dokumento noon, parang routine lang, bahagi ng trabaho, walang emosyon, walang tanong. Ngayon, ang bawat letra ay parang may kasamang timbang. Dahan-dahan siyang pumirma. Simulan na natin, sabi niya, at sa boses niya ay may halong pagod at pagtanggap. Habang hinahalongkat ng team ang mga file, nagsimula silang maghanap ng mga discrepancy. Sa unang ilang minuto, puro normal na entries lang admission times, diagnosis codes, bilang categories. Ngunit unti-unting lumabas ang mga hindi tugma. Sir, tawag ng isa sa SOCO kay Cruz, sabay turo sa screen. May mga patient ID na walang corresponding physical file. Lumapit si Cruz, at si Mara ay sumunod. Sa monitor, may listahan ng mga pangalan, karamihan ay nakatag bilang charity cases, ngunit may mga blankets sa column ng treatment details. Bakit walang chart? Tanong ni Cruz. Dapat meron, sagot ni Mara, habang ini-scroll ang entries. Kahit charity, may minimum documentation. Pero wala, sagot ng SOCO. At may pattern. Tinuro nito ang mga petsa. Halos lahat ay tumutugma sa mga araw na may malaking donation event o VIP visit sa ospital. Parang may invisible na kamay na nag-aayos kung sino ang lalabas sa records at kung sino ang mawawala. Naramdaman ni Mara ang paninikip ng dibdib. Hindi na ito teorya. Nakikita na niya ang hugis ng sistema. Sa kabilang mesa, ang babaeng may document box ay naglalabas ng ilang lumang folder na walang label sa labas. Sir, may nakita akong box na walang proper marking, sabi nito. Nasa ilalim ng shelf. Binuksan nila iyon, at sa loob ay may mga folder na tila itinago, hindi sinama sa regular filing system. Isa-isa nilang inangat. Sa unang folder, may mga photocopy ng ID, consent forms na walang signature ng doktor, at mga resibo na hindi dumaan sa official billing. Sa ikalawang folder, may listahan ng mga pangalan at halaga ng pera, may initial sa gilid, at may ilang markang tila code. Ito na yun, mahina ang sabi ni Cruz.
Si Mara ay nakatitig lang. Sa bawat papel na iyon, parang naririnig niya ang mga boses ng mga taong naapektuhan, mga pasyenteng hindi na itala, mga pamilya na naghintay, mga desisyong ginawa sa likod ng pinto. Doc, sabi ni Cruz, may kilala ka ba sa mga pangalang ito? Tumingin siya sa listahan. May ilan siyang hindi kilala, ngunit may ilan na pamilyar. Isang pangalan ang tumatak, isang batang babae na minsan niyang nakita sa charity ward, si Angelica, na may congenital heart defect. Naaalala niya ang ina nitong laging nakaupo sa gilid ng kama, hawak ang rosary, umaasang may milagro. Nasa listahan siya, bulong ni Mara. Pero hindi siya naoperahan dito. Saan siya napunta? Tanong ni Cruz. Umiling si Mara. Hindi ko alam. Sinabi sa amin noon na nailipat siya sa partner facility. Ngunit ngayon, hindi na siya sigurado kung totoo iyon. Habang nagpapatuloy ang paghahanap, biglang bumukas ang pinto. Lahat ay napalingon. Nandoon si Director Sarmiento, kasama ang dalawang lalaking nakabarong na halatang hindi staff ng ospital. Ano ang ginagawa ninyo? Malamig na tanong niya. Hindi sumagot agad si Cruz. Executing a lawful evidence preservation, sagot niya pagkatapos ng ilang segundo. You are exceeding your authority, sabi ni Sarmiento, habang ang dalawang kasama niya ay tahimik na nakamasid, parang mga aninong hindi nagsasalita ngunit may dalang bigat. Naramdaman ni Mara ang pagbabago ng hangin. Mas sikip, mas mabigat. Sir, sabi niya, pilit na kalmado, may nakita na po kaming irregularities. Irregularities are handled internally, sagot ni Sarmiento. Hindi kapag may patay na, putol ni Cruz. Sa sandaling iyon, nagtagpo ang dalawang mundo, ang mundo ng institusyon na sanay magtakip, at ang mundo ng investigasyon na gustong magbukas. Si Mara ay nasa gitna, hindi na bilang observer kundi bilang bahagi ng banggaan. Mara, sabi ni Sarmiento, diretsyong tumingin sa kanya, hindi pa huli ang lahat. Pwede pa nating ayusin ito. Ang tono niya ay hindi galit. Mas delikado iyon. Malumanay. Parang nag-aalok ng daan pabalik. Ayusin. Ulit ni Mara, halos hindi makapaniwala. Paano ninyo aayusin ang mga taong hindi na mababalik? Hindi sumagot si Sarmiento. Sa halip, lumapit siya ng kaunti, sapat para maramdaman ni Mara ang presensya niya. Isipin mo ang pamilya mo, sabi niya, mababa ang boses. Hindi lang ikaw ang maaapektuhan. Tumama iyon. Direkta. Walang paligoy. Sa loob ni Mara, muling naglaban ang takot at paninindigan. Naalala niya si nanay, ang maliit na bahay sa Tondo, ang mga kapitbahay na mabilis magtanong kapag may balita, ang kahihiyang kayang pumatay ng loob kahit walang dugo. Naalala niya si Liza, na ngayon ay malamang nasa kabilang bahagi ng ospital, naghahanda rin sa sarili niyang laban. At naalala niya si Leo, ang video, ang huling tingin nito sa camera, ang pakiusap na huwag magtiwala sa proteksyon. Dahan-dahan siyang huminga. Sir, sabi niya, matagal na naming iniisip ang pamilya namin. Kaya umabot ito sa ganito. Tumalikod siya kay Sarmiento at tumingin kay Cruz. Ipagpatuloy natin. Sa likod niya, narinig niya ang mabigat na buntong hininga ng direktor. Hindi ito sumigaw. Hindi ito nagbanta. Mas nakakatakot iyon. Dahil ibig sabihin, may mas malalim pa siyang galaw na hindi pa nakikita. Habang nagpapatuloy ang pagkuha ng ebidensya, ramdam ni Mara ang paglapit ng isang hindi may iwasang punto. Hindi pa ito ang katapusan. Ngunit papalapit na sila sa lugar kung saan kailangan ng harapin ang buong bigat ng ginawa nila, ang pagsasalita, ang pagbubunyag, ang pagwasak sa dati nilang mundo. At habang hawak niya ang isang folder na may mga pangalang hindi na niya makakalimutan, naisip niya na baka ito na ang simula ng pagbabayad, hindi lang sa kasalanan ng iba, kundi sa sarili niyang katahimikan. Hindi na niya kayang ituring iyon bilang simpleng professional risk, dahil habang tumatagal, mas malinaw na ang binubuksan nila ay hindi lamang katiwalian kundi isang paraan ng pamumuhay na matagal nang pinalalakad ng takot, utang na loob, at katahimikang pinalalabas na disiplina. Tumagal pa ng halos 1 oras ang pag-secure ng mga records. May mga hard drive na isinilid sa anti-static bags, may mga folder na tinatakan, may mga pangalan at petsa na isa-isang itinala sa inventory sheet. Sa bawat bagong pirasong lumalabas, lalong humahaba ang anino sa isip ni Mara. Hindi dahil lumalaki ang sorpresa, kundi dahil paliit ng paliit ang puwang para sa pagdududa. Nang sa wakas ay matapos ang initial sweep,
Dahan-daang isinara ng Soko ang document boxes. Lumapit si Cruz sa kanya habang inaayos ng team ang chain of custody papers. Kailangan kong puntahan ang foundation clinic bago mag-umaga, sabi niya. Pero bago iyon, may gusto akong sabihin sa inyo. Tahimik na tumingin si Mara. Kapag kumalat na ito, hindi na lang internal scandal ang haharapin ninyo. Magkakaroon ng pressure mula sa media, sa politika, sa ospital, at malamang sa pamilya ninyo mismo. Kung may kailangan kayong tawagan ngayon, gawin ninyo na. Dahil pagdating ng umaga, posibleng hindi na kayo ang unang magdadala ng balita sa bahay ninyo. Tumama iyon ng mas masakit kaysa sa inaasahan niya. Sa dami ng kailangang isipin, hindi pa niya tunay na nahaharap ang pinakasimple at pinakamabigat, si nanay. Ang maliit nilang bahay sa Tondo ay biglang pumasok sa isip niya ng malanawang gate na laging maingay kapag binubuksan, ang electric fan sa sala na may bahagyang lag-itik, ang altar sa ibabaw ng lumang TV, ang lutong bawang at mantika na madalas sumasalubong sa kanya kapag umuuwi siya galing duty. Doon lumaki ang lahat ng uri ng pagtitiis sa kanilang pamilya. Doon nila natutunan ang mga linyang hayaan mo na, makikasama muna tayo, huwag na nating palakihin. Doon din malamang unang diday kitang hiya kapag nalaman ng mga kapitbahay na may alonzang nasasangkot sa ganito. Sasama ako, sabi ni Liza mula sa likod nila. Hindi napansin ni Mara na nakalapit na pala ito, mapatla pa rin ngunit mas tuwid na ang tindig. Kung pupunta si Mara sa bahay, sasama ako. Saglit silang nagkatitigan ng kapatid. Walang lamang sa tagpong iyon, wala ring dramatic na kapatawaran, ngunit may isang tahimik na pagkilala na pareho na silang wala sa posisyong magtulakan palayo. Mabuti, sabi ni Cruz. May team pa rin akong iiwan dito. Pero kapag may tumawag sa inyo mula sa hospital management o sa kampo ni Vergara, huwag kayong basta sasagot ng walang record. Umiling si Liza ng bahagya. Too late for that. Simula ngayon, tugon niya. Umalis ang team pagkaraan ng ilang minuto. Naiwan sa hallway ang echo ng gulong ng document boxes at ang nakasanayang ingay ng ospital na waring walang kaalam-alam na may nabuksan ng sugat sa loob ng sarili nitong katawan. Nagpalit si Mara ng tuyong scrub top mula sa locker room dahil nanlalamig na ang basa niyang suot. Habang nagpapalit, napansin niya ang sariling mga kamay sa salamin, namumula ang mga buko sa sobrang higpit ng kapit sa kung ano-anong hawak buong gabi. Naglagay siya ng simpleng jacket sa ibabaw ng scrub at tinupi ang id sa bulsa para hindi masyadong halata sa daan. Sa tabi niya, tahimik lang si Liza habang inaayos ang gusot na buhok at pinapahiran ng pulbos ang paligid ng mga mata para hindi gaanong halatang umiyak. Hindi mo kailangang mag-ayos, sabi ni Mara nang hindi iniisip. Napahinto si Liza at tumingin sa kanya sa salamin. Hindi ito para magmukhang maayos, sagot nito. Para lang hindi ko maramdaman na tuluyan na akong durog. Hindi na nagsalita si Mara. Naiintindihan niya. May mga pagkakataong ang maliit na ritual pagtali ng buhok, pagpahid ng mukha, pagtuwid ng blusi hindi yabang kundi huling pagtatangka na hawakan ang sarili bago harapin ang susunod na pagguho. Lumabas sila sa side entrance ng ospital ilang minuto bago mag-alas 4 ng umaga. Umuulan pa rin ngunit mas pino na, parang manipis na kurtina sa dilim ng parking lot. Sumakay sila sa lumang sedan ni Liza. Habang binubuhay nito ang makina, narinig ni Mara ang pag-vibrate ng cellphone sa bulsa. Isang unknown number. Nagkatinginan sila ng kapatid. Hindi niya sinagot. Tumigil ang ring, saka muling tumunog. Ay speaker mo, sabi ni Liza. Pinindot ni Mara ang answer ngunit hindi nagsalita agad. Ilang segundo ang lumipas bago may huminga sa kabilang linya. Pagkatapos ay dumating ang boses. Malamig at pamilyar sa paraang ayaw niyang kilalanin. Mara, napapikit siya. Tio Edgar, tahimik sa kabilang linya, saka isang maikling tawa na walang saya. Mabilis talaga kumalat ang balita kapag may natatarantang tao. Naramdaman ni Liza ang pagtigas ng mga daliri sa manibela. Nasaan ka? Tanong ni Mara. Huwag mo nang alamin. Mas importante, umuwi ka muna sa nanay mo bago may maunang magkwento ng mali. Anong totoo? Putol niya. Nakilala mo si Leo. Na may alam ka sa klinik. Na ginagamit mo ang apelyido natin para sa mga lakad ng mga tao ni Vergara. Muling katahimikan. Ang maririnig lang ay ang mahinang crackle ng linya at ang ulan sa windshield. Hindi mo alam ang buong kwento, sabi sa wakas ni Edgar. At hindi ako ang kalaban na iniisip mo. Palaging ganyan ang linya ng mga taong may tinatago,
Singit ni Liza, hindi na napigilan ang sarili. Natawa si Edgar ng mas marahan. Liza, anak, ikaw pa nga ang mas nakakaintindi dapat. Walang nakakalusot sa mundong tanang malinis. Ang tanong lang, sino ang mauunang mahulog? Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo ng diretso, sabi ni Mara, ramdam ang pintig sa sentido. Diretso, sige, kapag itinuloy ninyo yan, hindi lang direktor ang babagsak. Pati mga papeles na pinirmahan mo noon, Mara, mahuhukay. Pati mga legal notices na dinepensahan mo, Liza. At sa dulo, ang lalabas sa TV, mga Alonzo. Hindi Vergara, hindi Sarmiento, kayo. Namutla si Mara, hindi dahil bago ang impormasyon kundi dahil iyon na mismo ang takot na ayaw niyang pangalanan. Bakit mo kami tinatawagan? Tanong niya. Dahil kapamilya pa rin kita, kahit papaano. Huwag mong gamitin yan, bulong niya, mas galit sa lambot ng boses nito kaysa sa tahasang pagbabanta. Wala ka ng karapatang gamitin ang pagiging kapamilya. Narinig niya ang malalim na hinga ni Edgar. May pupunta sa bahay ninyo pagsikat ng araw. Huwag na ninyong hintayin. Mauna na kayo kay Fe. Napatigil si Mara sa pangalan ng ina nila. Hindi nanay. Hindi ate Fe gaya ng tawag ng mga kakilala. Fe. Ang paggamit noon ay parang biglang pagbukas ng pinto sa mga lumang taon, noong magkabarkada pa si Edgar at ang ama nila, noong hindi pa nahahati ang pamilya sa utang, kahihiyan, at maliliit na pakinabang. Anong ginawa mo? Tanong ni Mara, halos pabulong. Marami. At kulang pa rin, sagot niya. Pero may isang bagay kang dapat malaman. Hindi si Leo ang unang nagtangkang maglabas ng mga records. May nauna na, at binayaran na namin lahat para manahimik. Hindi ko alam na aabot siya sa inyo. Sino? Ngunit naputol na ang tawag. Ilang sandali silang hindi gumalaw ni Liza. Tanging ang wiper na humahagod sa salamin ang may ritmo. Binayaran, ulit ni Liza, namamaos. Ibig sabihin matagal na talaga. Oo, sagot ni Mara. At mas luma kaysa sa akala natin. Hindi na sila nagsalita sa biyahe. Mula Quezon City pababa sa Tondo, ang Maynila sa madaling araw ay may kakaibang mukha, hindi kasing ingay ng tanghali ngunit hindi rin tulog. May mga delivery truck sa kalsada, may mga tindahang nagsisimulang magbukas, may mga taong nag-aabang ng unang biyahe na tila sanay ng gumising bago pa pumutok ang araw. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan nila ni Liza ay hindi na lamang galit o tampuhan. Mas matanda iyon, mas pagod. Pareho silang may gustong itanong sa isa't isa ngunit walang sino man ang may lakas buksan ang mas malalim pang sugat habang hindi pa sila dumarating sa mas mahalagang harapan. Pagsapit nila sa eskinita papasok sa bahay, nagsisimula ng magkulay abuhin ang langit. May isang kapitbahay nang nagwawalis sa tapat, at napatingin ito sa kotse ni Liza nang pumasok sila. Bahagyang sumikip ang dibdib ni Mara. Kahit wala pang balita, ganito na ang pakiramdam ng pagbabalik sa lugar na alam mong unang huhusga hindi sa katotohanan kundi sa chismis na mas mabilis dumating. Binuksan nila ang gate ng dahan-dahan ngunit umingit pa rin iyon gaya ng dati. Nasa sala na si nanay. Hindi na kailangang magising-gising na pala siya. Nakaupo sa monoblock chair, may suot na lumang duster at shawl, hawak ang rosary ngunit hindi nagdarasal. Nakapatay ang TV, ngunit halatang buong gabi niya itong binuksan at pinatay, naghihintay ng lakas ng loob na huwag tingnan ang balita. Nang makita ang dalawang anak, hindi siya agad tumayo. Iyon ang unang nagpakaba kay Mara. Karaniwan, kahit anong oras pa sila dumating, si nanay ang unang gagalaw, kukunin ang bag, magtatanong kung kumain na ba sila. Ngayon, nakatingin lang ito na parang may matagal ng alam at ayaw pang marinig ng buo. Dumating na rin kayo. Sabi nito. Mababa ang boses, pagod, at may bigat na hindi galing sa puyat lang. Tinawagan ako ng kapatid ng tatay ninyo. Naramdaman ni Mara ang paghigpit ng panga ni Liza sa tabi niya. Dahan-daang pumasok sila sa sala. Amoy kape na nilamig at ointment ang bahay. May nakahandang 2 tasa sa mesa na hindi ginalaw. Anong sinabi niya? Tanong ni Liza. Na may gulo. Na may lumang bagay na babalik. Na huwag kayong papayag magsalita ng walang abogado. Tumayo si nanay at saka lang napansing nanginginig ang tuhod nito, bagaman pilit pa rin ang tikas. Anong ginawa ninyo? Masakit ang tanong dahil hindi ito galit agad. Pagod muna. Takot.
Yaong uri ng takot ng taong ang unang iniisip ay paano mabubuhay ang pamilya pag natanggalan ng kabuhayan. Hindi kami ang may ginawa, sabi ni Mara, ngunit pagkalabas pa lang ng salita, alam niyang kulang iyon. May nalaman kami, pareho lang yan sa dulo, sagot ni nanay, hindi tumataas ang boses. Sa mundong anak, hindi laging pinag-iiba ng tao kung sino ang gumawa at kung sino ang nagsabi. Umupo uli ito at tinuro ang mga upuan sa harap. Maupo kayo. Sabihin ninyo sa akin ng diretso. Walang paikot. Umupo si Mara. Katabi niya si Liza. Magkadikit ang siko nila sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang gabi. At doon nila sinabi, hindi lahat ng detalye ng records, hindi lahat ng legal na termino, kundi ang sapat na buo para maunawaan ng isang inang hindi bobo ngunit piniling mabuhay nang hindi inuusisa ang bawat baho sa paligid. Habang nagsasalita si Mara tungkol kay Leo, sa video, sa clinic, sa records, sa pangalan ng mga Vergara at sa posibleng kinalaman ni Tio Edgar, dahan-daang nawalan ng kulay ang mukha ni nanay. Ngunit hindi ito sumingit, hindi rin ito umiyak agad. Pinakinggan lang sila, hawak ang rosary ng mas mahigpit sa bawat bagong piraso. Nang si Liza naman ang magsabi kung paano siya ginamit sa legal shielding ng mga records at kung bakit siya tumahimik, saka lang napayuko si nanay at ipinatong ang rosary sa kondongan na parang bumigat na iyon ng sobra para hawakan pa. Alam ko na may inaayos si Edgar para sa mga politiko, sabi nito makaraan ang mahabang katahimikan. Pero akala ko kung ano-ano lang na permit, bidding, ganyan. Hindi ko inusisa. Ayoko nang may gulo. Pagod na ko sa gulo. Huminga ito ng malalim at tumingin kay Mara. Noong mamatay ang tatay ninyo, si Edgar ang tumulong mag-asikaso ng ospital at punerarya. Kaya noong nanghihiram siya minsan, pinagbigyan ko. Noong nag-aalok siyang may kakilala para sa trabaho, hindi ko pinagtanong. Noong sinabi niyang mas mabuti kung sa ospital na yan magtrabaho si Liza dahil may seguridad, natuwa pa ako. Napapikit si Mara. Naroon na naman ang pamilyar na istruktura ng utang na loob. Ang lubad na hindi mo namamalayang unti-unti ka ng tinali habang iniisip mong tinutulungan ka lang. Nanay simula niya, ngunit itinaas lang nito ang kamay. Hindi ako tanga, sabi nito, mahina pero matalim. Alam kong sa bansang walang malinis na tulong. Pero ang hindi ko alam, aabot kayo rito. Akala ko sapat na ang manahimik para hindi na kayo madamay. May luha ng tumulo sa pisngi nito, ngunit hindi ito nagpumiglas. Mali ako. Walang sumagot agad. Sa labas, nagsimula nang marinig ang mga unang sigaw ng tindera ng pandesal, ang tambutso ng tricycle, ang paglabas ng kapitbahay para magsampay. Normal ang umaga, na para bang hindi may nagaganap na paghuhukom sa loob ng maliit na sala. May isang tanong ako, sabi ni Nanay kalaunan. Kapag itinuloy ninyo ito, may mababawi pa ba? Nagkatinginan ang magkapatid. Hindi si Leo. Hindi si Joshua. Hindi ang mga taong malamang nawala sa mga records ng walang hustisya. Hindi ang dating tiwala nila sa isa't isa. Wala nang buo, sagot ni Mara sa wakas. Pero baka may mapigilan pa. Pumikit si nanay. Naramdaman ni Mara na iyon ang sandaling tunay na nahati ang buhay nila sa bago at pagkatapos. Dahil dito hindi na usapin kung totoo ba o hindi. Tinatanggap na lang kung anong kapalit. Kung ganun, sabi ni nanay, dahan-daang tumatango na parang bawat galaw ay may kasamang pagputol sa nakasanayan niyang paraan ng pagligtas sa pamilya, huwag na kayong umatras. Pag umatras pa kayo ngayon, lahat ng dumididaykit lang sa apelyido natin ng walang saysay. At habang buhay kayong kakainin yan. Napaluha si Liza, tahimik lang, nakatakip ang isang kamay sa bibig. Si Mara naman ay hindi agad naiyak. Mas matagal bago dumating sa kanya ang luha. Dahil mas matagal din niyang pinatigas ang sarili. Ngunit nang dumating iyon, tahimik lang din, tumutulo habang nakatitig siya sa pagaspas ng kurtina sa bintana. Hindi ito ginhawa, hindi rin kapatawaran. Pahintulot lang ito na masaktan ng tuluyan. Tumunog ang cellphone ni Liza sa mesa. Tiningnan nito ang screen at namutla. News desk, sabi niya. May tumawag din sa email ko. Kasunod nyo na'y tumunog ang telepono ni Mara. Sunod-sunod. Isang reporter, isang unknown number, isang message mula sa hospital admin na may subject line na immediate administrative leave pending inquiry. Napatawa si Mara ng maikli, tuyong-tuyo, saka ipinatong ang phone. Ayan na, sabi ni Liza.
Tumayo si nanay at lumapit sa altar. Hindi para magtago roon, kundi para kumuha ng maliit na supot sa likod ng rebulto. Inilapag niya iyon sa mesa. Mga papeles ng tatay ninyo, old receipts, at ilang sulat ni Edgar noon. Hindi ko alam kung may silbi. Pero kung hukay na rin naman, lubusin na. Kinuha ni Mara ang supot na iyon na parang isa na namang maliit na bagay na may bigat na hindi tugma sa laki. Sa tabi niya, dahan-daang pinunasan ni Liza ang mga mata at ibinaba ang tingin sa sariling cellphone. Kailangan nating bumalik kay Cruz, sabi nito. At kailangan nating mauna bago pa nila ikot ang istorya. Tumango si Mara. Alam niyang tama, ngunit bago sila muling lumabas, tumingin siya sa sala nilang kinalakhan sa bitak sa pader malapit sa orasan, sa lumang kabinet na ilang beses nang inayos, sa lamesang pinagdausan ng birthday, burol, at pangkaraniwang hapunan, sa mukha ng inang pagod na pagod ngunit hindi umatras. Bigla niyang naunawaan na hindi pala tungkol sa paglilinis ang gagawin nila. Wala nang ganoon. Ang kaya na lang ay tanggapin na may mga tahanang nabubuhay sa mga kompromisong hindi nila sinimulan pero minana, at darating ang araw na may isa ring kailangang pumili kung hanggang saan iyon pwedeng ipasa sa susunod. Lumapit siya kay nanay at marahang hinawakan ang balikat nito. Pasensya na, sabi niya, at sa dalawang salitang iyon ay naroon ang lahat ng hindi niya nasabi sa mga nakaraang taon ng paglayo dahil sa trabaho, ang pag-aakalang sapat ang pag-uwi ng pera para masabing mabuting anak siya, ang pagpiling huwag magtanong para manatiling buo ang ilusyon ng katahimikan. Tumingin sa kanya si nanay at hinaplos ang pisngi niya ng sandali. Pagkatapos nito, sabi nito, hindi na tayo babalik sa dati. Oo, sagot ni Mara. Alam ko, pero buhay pa rin kayo. Iyon muna ang unahin nyo. Sa paglabas nilang magkapatid sa bahay, sumikat na ang manipis na liwanag ng umaga sa makitid na eskinita. Mas malinaw na ang mga mukha ng mga taong nagwawalis, bumibili ng pandesal, nag-aabang ng tricycle. Ilang mata ang sumunod sa kanila. May ilang bulungan nang nagsisimula. Hindi na maiiwasan iyon. Sumakay silang muli sa kotse ni Liza, dala ang supot ng mga lumang papel, ang mga bagong mensahe, at ang bigat ng pahintulot na ibinigay ng ina nila. Habang umaandar ang sasakyan palabas ng tondo at patungo sa panibagong araw ng investigasyon, administrative leave, media storm, at malamang mga kasong susunod, tumingin si Mara sa refleksyon nilang dalawa sa windshield pagod, kulang sa tulog, may bakas ng luha, at wala nang natitirang magandang kwento tungkol sa pamilya nilang makinis at simpleng nagsusumikap lang. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang gabi, hindi niya hiniling na sana hindi na lang niya nalaman. Ang hiling na lang niya ay sana may sapat na matira sa kanila pagkatapos ng lahat, kahit hindi na iyon kapayapaan, kahit hindi na iyon dating tiwala, basta sapat para masabing ang katahimikan na matagal nilang minana ay hindi na nila tuluyang ipinasa pa. Sa dulo, hindi si Leo ang nailigtas nila, hindi rin ang sarili nilang pangalan, at lalong hindi ang buo nilang pamilya. Ngunit habang tinatahak nila ang daan pabalik sa lungsod na handa nang umata ng isa na namang iskandalo, alam ni Mara na may ilang bagay na kapag hinayaan mong mabuhay sa dilim, unti-unti ka ring kinakain. At kung may anumang natira sa gabing iyon na pwedeng tawaging pagliligtas, marahil iyon ay hindi ang pag-ahon mula sa kapahamakan kundi ang pagtigil sa pagpapanggap na hindi mo naririnig ang tunog ng pagguho.